If you have your Bibles in any version, pwede mo lang bang buksan yung Matthew 6:33 and then basahin mo. Basahin mo, wag lang ng mata mo. Basahin mo with your mouth. At namnamin mo yung sinasabi niyan. If you are done, say amen. Kaya ako nabanggit sa inyo na basahin nyo sa version na meron kayo. Kasi para i-claim nyo or panghawakan nyo yung sinasabi niyan. May share ako isang translation sa inyo. Ang ganda din ng sabi dito sa TPT. So above all, constantly seek God's kingdom and His righteousness, then all these less important things will be given to you abundantly. Ganda din no? Pag binabasa mo, panghawakan mo. Gustuhan ko to. Even the less important things. At naranasan ko to. Ayan. Marami akong testimony about these less important things. Minsan di mo na inaasahan. Pero pinupuno ka talaga ng Lord. Ayan. Basta nakasunod ka talaga. Salamat, Lord. Sa grace mo. These folks have gotten, ito pa yung description dito sa mga religious Christians na ito. Ayan, na baka nalulure na towards materialism. Ang description pa sa kanila, these folks have gotten things topsy-turvy. They have stopped seeking the kingdom and His righteousness and begun working for the things that should be added. Doon ka na nakafocus sa pursuit of things. You started right, pero na didiskaril ka na pala ng konti. And in so doing, they move out of position. Ito talaga warning. Ito pala yung itsura nung wala ka doon sa seeking first His kingdom and His righteousness. And in so doing, they move out of position and shut themselves off from access to the blessings, the benefits, the favor, the protection, and promotion that belong by right to every kingdom citizen. Ito yung nawawala sa'yo. Kahit na parang okay naman yung ginagawa mo, reasonable naman yung excuse mo, pero nalimutan natin na ito talaga yung sinasabi ng Word of God. Ito yung nawawala sa atin. Hindi ko alam, minsan may nakakausap ako na, time's up na ako. Meron na akong nakakausap minsan na ganito eh. Wala naman problema kung nasan sila, bakit wala sila dito. Nothing wrong. Ano naman? Reasonable. Pero always, warning lang. Warning, warning, warning. Ito yung pwedeng mawala sa atin. Ayan. Di ko po sinasabi na don't get us wrong, nag-leave din po kami ng isang Sunday. Pero alam ko, nagiging culture na rin ng marami dito. Kahit na ang hirap, pero alam ko yung mga mahilig mag-travel dito, they try to move their schedules na rin. Yan yung parang nagiging culture na. Kung kakayanin, kung may option, maririnig nyo dun sa ibang nagta-travel, makikita nyo pa rin sila. Minsan straight from the airport, didiretso na yan dito. Bakit? Kung ano yung priority talaga. Ano ba talaga yung tinetreasure nila? Nandun talaga yung puso nila. Doon mo sila mahahanap. Remember, however, tapusin ko lang tong part na to. Remember, however, that the active ongoing pursuit of righteousness is the key to access. Yan ang susi, the pursuit of righteousness. Instead of honoring and obeying the God of all things, they have instead made things their God. Last, Proverbs 10:22. Sa Bible nyo na lang po basahin. Maganda din po kasi sinasabi niyan. Last few slides, I think 2. Sige po, kung kaya niyo po, basahin ng malakas. Amen. Proverbs 10:22 is a prosperity without pressure. It's wealth without worry. It's treasure without trouble. These are the realities when we live
on kingdom land and abide by the laws of the king who owns it all. Kasi lahat, yung blessing, yung favor, minsan pag alam mo talaga na pinapapunta ka ng Lord nun, tatandaan mo, may experience mo lahat to. Kahit na minsan there are challenges on the way. Siguro may pinuntahan ka, alam mong pinapapunta ng Lord. So iniisip mo wala ka ng challenge. Hindi ka madedelay, hindi ka... Pero alam nyo, basta mag-focus lang doon sa kingdom at sa righteousness ng Panginoon. Kahit may challenge, hindi mo na maiisip. Ma-overcome mo yon. Ayan. Remember, the kingdom contains everything that kingdom citizens need. All kingdom citizens have access by right of citizenship to all things of the kingdom as long as they pursue the kingdom in righteousness and not the things themselves. Dapat yung kingdom, dapat yung righteousness. Ayan, para magkaroon tayo ng access doon sa lahat. This is the cure for the dangerously seductive power of things. Ito yung pwedeng maging panlaban natin. Kasi nga, yung humankind, yun talaga yung parang, nandito tayo sa mundo So, napapalibutan tayo nun. So, ingat-ingat lang din tayo. But if we focus on the kingdom, seeking first His kingdom and His righteousness, hindi tayo mapuput into danger. It is 9:03, nag-extend na po ako. Hindi pa po ako nasa part 2, but I will try to finish this before the year ends. Mag-pray lang po tayo. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Lord God, Lord, meron kang ine-expose not to put us to shame or para hindi kami makaranas ng shame or condemnation. Pero Lord, dahil kailangan ito para kami ay mabago. Salamat po, Panginoon, dahil sa season na ito, inihahanda mo kami for what is to come. Salamat po na yung transformation nakailang Sundays na po. At salamat, Lord, dahil naniniwala ako na merong nababago. Pero meron pa kaming bagong matututunan dito sa pinag-aaralan namin. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Okay, pakibasa ang title ng ating Sunday School. Ang continuation ng part 1, pero re-recap lang tayo ng part 1. A total paradigm shift is required to move from a worldly view to a kingdom view. Pag sinabing paradigm shift, yun yung usual way of thinking about or doing something is replaced by a new and different way. Yung usual mo, yung dati mo, nababago. Kaya nagkakaroon ng paradigm shift. At naniniwala ako, kaya hindi ko inalisto, kahit hindi siya nasa summary nung inaaral natin, naniniwala ako, ito yung kailangan mangyari sa atin. Nasi-shift tayo from a worldly to a kingdom view kahit na born-again Christian na tayo. Ayan. Hindi lang to pang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Now, babalikan lang natin ulit yung pinag-aralan natin. Ang pinag-aaralan natin is all about things, materialism, pursuit of things, lure of materialism, things yung pinag-aaralan natin. Ngayon, ang gusto nung material natin ni Dr. Miles Monroe na maintindihan natin, magkakaiba yung perspective ng world and ng kingdom citizens. But both views, merong views about things. Kapag worldly view, yung things, they view it as an end in themselves. Ibig sabihin, yun yung objective. Kung worldly mindset ka, yung things, yun yung goal mo. Yun yung objective mo. Ngayon, yung people, kapag may worldly mindset ka, yung people, they pursue material possessions to satisfy what? Their own selfish desires, to fill yung emptiness sa puso, to impress other people, and advance their status and standing in the eyes of society. Puro pa sa'yo. Ganon yung view ng world sa bagay. But when you are living in the kingdom,
exercising or ginagamit mo yung rights mo as kingdom citizens, and you are not just seeking first the kingdom, but even God's righteousness, yung things are a means to an end. Ibig sabihin, yung things, yun yung kailangan mo para ma-achieve yung gusto mo. Sa mundo, yun yung gusto mo. Sa kingdom, nagagamit mo lang yung things na yon para makarating doon sa pinagdadalhan sa'yo. Yung pinakadulo. Bakit? Kasi yung things, in a kingdom perspective, it's an outcome of righteous living. Hindi mo siya actually hinahanap, hindi mo siya ginagawang objective mo, hindi mo siya ginagawang goal mo. It's an outcome of living righteously. And it's not used for selfish gratification, but it's to bring blessing to others. Ano ba yung pakabig? Para sa'yo, pakabig. Yung pag sa kingdom, para others. Dinadagdagan ka ng Lord to bless others. It's not for you. Pero ang totoo, nagiging joyful ka, nahahappy ka, natutuwa ka, nabe-bless ka. Pero ang totoo, para lahat yon sa iba. Okay? So, naintindihan din natin na yung mga bagay, siniseduce ka. Talagang, alam mo yun, ina-attract ka ng mga things. Okay? Pero ito nga, wag tayong lalayo. Ang kailangan natin is, ang tinuturo sa atin, yung human behavior, meron talagang behavior ng gusto mo ng bagay. Pero ang gusto ng Lord, i-shift mo to a kingdom perspective. Things pa rin. May things sa mundo, pero may things din sa kingdom. Hindi demonic yung things sa kingdom. Andun talaga yon. Outcome lang siya nung righteous living. It's added to you. And all these things will be added. Sabi nga sa the Passion Translation, even the less important things, magiging abundant. Okay? And it's for others. Okay? Sabi, the lure of materialism is more seductive to the heart of people than other things in this world. Pag sinabing seductive to the heart, kumuha ako ng ibang definition, it refers to something that is deeply alluring or captivating. Nakaka-captivate ka on an emotional level. So, puso ang issue. Okay? Or spirit, soul, and body. Sa soul ka talaga tinitira. Ayan. It suggests a powerful attraction that resonates one's feelings and desires, often evoking a sense of longing or enchantment. Hindi ka lang nakaka-captivate, hinahanap-hanap mo pa. Hindi lang Manila ang hinahanap mo. Yung things, ayan. Okay? Hinahanap-hanap mo talaga siya. At parang na-imagine ko dito, kapag sinabing it suggests a powerful attraction that resonates one's feelings and desires, parang yung spirit, soul, and body mo, nagkaisa, nag-agree, gusto ko yan. Okay? At inaral natin last week, I was sharing with you one realization I have about materialism, especially ngayong days na to, hindi lang siya nahahawakan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, pwedeng siyang na-allure ka, nakaka-captivate ka, hinahanap-hanap mo ang travel, hinahanap-hanap mo ang pahinga, hinahanap-hanap mo ang comfort. Okay? Doon sumusunod yung puso mo. Okay? Sabi ko, I remove this, I hid this slide, but I put it back. Sabi dyan, what type of treasure do you attach your heart? Sabi ko nga sa inyo, yung things, meron sa world, meron din talaga sa kingdom. Ngayon, saan mo nga ba ina-attach yung puso mo? Sa worldly things, sa material things, temporal things, earthly treasures, or doon mo siya ina-attach dun sa mas meaningful, may eternal meaning, or eternal life-changing treasure. Okay? So, hindi demonic ang things. Okay? Sa Lord din yun. Ngayon, maging religion, not necessarily born again, na-corrupt din nung seduction na to. At dito na papasok yung danger eh. Okay, how? Through religious prayers or materialistic prayers. Kanina, hindi ko alam bakit, pero yun ang nilalagay ng Lord sa heart ko, huwag natin
huwag tayong mag-focus doon sa what's lacking. Kasi yung lacking, hihilingan mo yon na punuan. Doon tayo mag-focus sa kung anong meron na. 'Di ba? To thank the Lord for what we have, pero naniniwala ako kasi dahil may matututunan tayo ngayong araw, kaya gano'n na naging prayer natin. Pwede ding yung prayer mo, focus na on things, maging yung faith mo. Ang faith mo, ang object na ng faith mo ay things. Ayan. Hindi lang prayer, hindi lang faith, maging religious Christians na ang nakatingin sila sa Lord pero ang iniisip nila yung things. Okay? So the pursuit of things is always the wrong focus. Okay? Yung pag sinabing pursuit, yun yung gusto mong makuha, yun yung gusto mong achieve, yun yung, ano ba sa Tagalog yung pursuit? Parang hinahabol-habol mo. 'Di ba? Pag may pursuit, yung parang kriminal, hinahabol ng pulis eh. So ang hinahabol-habol mo, yung pinaka, yun nga, yung hinahanap-hanap mo, yung things. And that is the wrong focus. Even yung kingdom citizens, 'di ba? Hindi lang religion, pero tayong mga born again na, even myself, I believe na pagdaanan ko ito. Pero hindi naman ganito ka-grabing level na lumakad ka na sa Panginoon, tumanggap ka na, nakilala mo na yung Panginoon, kingdom citizen ka, pero yung walk with God and their righteous positioning, na-seduce na rin ng materialism, napasok na. Okay? Kaya nga minsan, maging born-again Christian, yung prayers natin, maging yung faith natin, naging materialistic na. Okay? Ang danger nito, as I have shared last week, is nawawala ka doon sa posisyon. Okay? Pag nawala ka sa posisyon, allow me to read it. And in so doing, they move out of position and shut themselves off from the access to blessings, benefits, favor, protection, and promotion that belong by right to every kingdom citizen. Sino dito ang kingdom citizen? Tumanggap ka na sa Panginoon. Amen? Amen? Okay. Pero kapag nawala ka doon sa posisyon na yon, ito yung nawawala sa'yo. Kahit pinipilit mong buksan, nandito ka sa church. Maybe hindi kasing grabe nung description dito na who were once serious about their walk with God and their righteous positioning. Pwedeng hindi siguro ganun kagrabe. Pero ito yung nawawala sa atin. Pinipilit mong buksan, wala ka ng access. Okay? At it's dangerous pag wala ka ng protection ng Lord sa'yo. Pag wala na yung favor ng Lord sa'yo. Siguro hindi siya dangerous, pero ang lungkot nun. The cure. So ano ngayon ang solusyon? Dahil alam mong siniseduce ka ng materialism, the cure for the dangerously seductive power of things is to pursue the kingdom and righteousness and not the things themselves. Kaya this morning, naniniwala ko, ifo-focus tayo ulit ng Lord. Hindi mali Hindi mali yung things. Yung focus lang. Saan ka nakafocus? Doon sa Bible verse na memorize na nating lahat. Seek first His kingdom and His righteousness. Doon ka ba nakafocus? O doon sa, and all these things will be added? Pag doon pa rin tayo nakafocus, wrong focus yon. Okay? Meron akong na-realize, Pastor. Kaya pala, hindi naman, ito lang yung habang nag-aaral ako, nagkaroon ako ng understanding na kaya siguro, di ba merong magpapapray, gusto magkatrabaho, na-bless naman sa trabaho, hindi mo na nakita dito. Wrong focus. Hindi pa na shift. Nandun siya sa, and all these things will be added. Nung inaano ko, wala namang mali That's the word of God. Seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be added. Ang problema, yung context natin sa verse na yun, nandun sa and all these things. Pero hindi na-miss out natin yung first part, which is to seek His kingdom and His righteousness. Kaya, nung pinagninilay-nilayan ko yun yung naisip ko, hindi pa siya na paradigm shift. Nandun pa siya sa worldly view of things. Okay? Ang totoo,
Okay? Hindi naman ibig sabihin ng seek first His kingdom and His righteousness, araw-araw nandito ka 24 hours. Okay? Hindi ganun yun. May purpose ang Lord. Okay? Kaya kanya inalaw magkatrabaho, kaya kanya inalaw mabless, kasi may purpose yun. Okay? Okay. Continuation ng part 1. Ayan. Napahaba ako. Okay. Hindi naman. Okay. Ngayon, ano ang sagot dito? Intindihan natin ng mas malalim itong behavior natin na usual, na you want things. Okay? Kailangan maintindihan natin. It is a human behavior. Okay? Ang tanong, bakit nga ba sobrang tindi nung pagkagusto mo for things? Ayan. Pwede ko bang, sisimula ako sa likod, Sister Casey. Ayan. Sister Casey, wala akong ibang matawag. Ikaw na lang. Tingin mo lang, wala naman right or wrong. Ito ay opinion mo lang. Bakit nga ba ang tindi nung kagustuhan ng tao for things? Bakit mo kailangan ng pamasahe? Bakit mo kailangan makakain? Bakit? Or bakit mo kailangan lumipad ng Thailand? Yeah, pwede. Totoo naman yun. Kaya mo gusto yun eh. Bakit nga ba ako nagtatrabaho? May mga gusto talaga akong bilhin. Yun naman ang totoo. I'm sure si Ate Sally gusto niya, siguro, naniniwala naman ako gusto mo magbenta na sa tindahan. Pero I'm sure gusto mo kumita kasi may gusto kang paggamitan ng pagkakakitaan mo. Ang isang natutunan ko is this. Kasi yung things will actually satisfy yung basic needs mo. Ito, tagal ko talagang inupuan to. Lumapit na ako kay Pastor. Doon muna ako sa it will satisfy your basic needs, ha? Kasi ang totoo, para makarating ako ng church, either kailangan ko ng pamasahe para makasakay ng jeep, o ng bus, o ng taxi, or ng grab, or kailangan ko nung sasakyan. Things yun. Okay? Basic yun. Kailangan ko ng maybe ng kape para magka-energy ako ngayong umaga. Kailangan ko ng pamasahe para even yung things na pinagagawa ng Lord sa'yo, iisipin mo yun, kailangan ko ng pamasahe kasi mukhang may mission trip sa March. Ayan, advance. Mukhang tuloy yun eh. Mission trip sa March. Ayan. Kailangan mo ng passport. Kailangan mo ng things. Okay? Fulfilling needs become the ultimate motivation for all human behavior. Alam ko si Cherry to, yung Maslow, or si Grace. I forgot who showed this. Ito daw yung hierarchy of needs. Una, basic needs. Pag natapos ka sa basic needs, may safety needs. Tas may love and belonging. Hindi na natapos yung needs. Kaya gusto mo ng things. Ang dami nito. Natapos ka sa basic, yung next need ko naman. Ito daw, ito yung usual sa tao. Okay? Ngayon, this is where, not really the danger, there's a problem. Okay? In our effort to meet our needs, we expend all our time, energy, and resources pursuing things that never bring satisfaction. Isipin mo, natapos mo na yung basic, hindi ka pa tapos, yung susunod pa. Yun yung pinapakita ng hierarchy na yun eh. Kahit matapos ka dun sa physiological needs mo, may susunod pa eh. Hindi ka masatisfy. Pag natapos yun, hahanapin mo yung susunod pa. Naubos na yung oras mo, hindi ka pa rin tapos dun sa needs mo. Doon ka nakafocus sa ano yung things na kailangan ko for my needs. Bakit nga ba daw nangyayari ito? Because we pursue the wrong things and look for satisfaction in the wrong places. Kaya hindi matapos. Parang hindi matatapos. Parang ang liit-liit ng triangle, pero sa totoong buhay, ang haba niyan para matapos lahat yan. Okay? Ay, sorry. Okay. Now, kinat ko nga doon kasi yung focus ng tao na yun, pera. Kaya kinat ko na lang. God designed us for kingdom living. And it is only there that we find satisfaction and fulfillment. The kingdom of God is the ultimate response to our needs. Kasi lahat ng needs mo nasa kingdom. Okay? Kapag yung things, ang pinursu mo, hindi matatapos yun. Mauubos yun.
Pero baka yung triangle na yun, hindi mo patapos. Pero kung dun ka nakatingin sa kingdom, lahat ng needs mo marerespondan. Everything we seek is found in the kingdom of God. 2 things about the kingdom of God. Pakibasa. Yan. Naiiba konti yung perspective natin. Hindi na to bago. Pero may binabago kahit na born again Christian. Sa world, the world is like a grocery store. Doon ko makahanap ng fruits, di ba? Palengke or sa grocery. Pero kapag hindi nagbagsak sa clover leaf or hindi nag-deliver sa rustans, walang fruit. There is no, pero sa kingdom of God, there is no competition kasi unlimited yung resources. Dahil New Year, hindi mo kailangan mauna sa grocery para mabili yung prutas mo. Na hindi for other purposes, dahil kakainin mo. Ayan. Every kingdom citizen can have his or her own tree with an unfailing supply of fruit. Sinong kingdom citizen dito? Amen. Sino tumanggap na dito sa Panginoon? Amen. So kingdom citizen ka. Pwede ka magkaroon ng puno na ito na unlimited yung resources at hindi ka na makikipaglaban, mauubos ang energy mo. So, why run after the fruit and compete with everybody else when you can have the tree? Seek first the tree and all the fruit will come with it. Ganda niyan. Second thing about the kingdom of God, pakibasa. Ayan. Anong ibig sabihin yan? Kingdom citizenship and righteousness will give you unhindered access to the source. So never try to live for or depend on resources. Because resources run out. Para siyang fruit, nauubos yun. Nasisira nga yun pag matagal mo nang hindi kinain. Siguro yung apple ko sa bahay, baka sana hindi pa siya sira. Pero baka na overripe na siya. Okay? Get connected to God, the source, because His resources never run out. But I really like this. That's why I got this photo. Pero nahirapan ako kahit pina-generate ko sa AI, hindi niya ma-generate. I like the first line. Kingdom citizenship and righteousness will give you unhindered access. Pag sinabing unhindered, walang pigil. Walang makakaharang sa'yo. Makaka-access ka doon sa source. Hindi ito unlimited. Okay? Unhindered. Kahit anong oras, kahit kailan, kahit off-peak, may access ka doon sa source. Parang ito yung photo. Para kang may ID, may badge ka. Pag ganun mo, syempre modern na tayo Iniisip ko nga yung parang sa pinsan ko sa doorknob nila, mukha lang niya papasok na siya. Parang ganon. Siyempre, modern times na rin yung photo natin. Yun lang yung kailangan mo. Bakit? Kingdom citizenship. Pagtingin sa'yo, kingdom citizen, okay. Pero, merong karugtong yun. And righteousness. Hindi lang pag nakita ka, or kung may badge ka, nakita scan, dapat next na i-check sa'yo, righteousness. Check ba? Yan. Kung check yung dalawang yon, unhindered access. Sinong familiar dito? Living the life. Sino na nag-post ng ganito sa Instagram niya? Living the life. Okay, tatanong ako ng mas bata. What does living the life mean? Hala, si Maisha. Naiisip ko. Misha. Ikaw. Punta tayo sa bata. When you see something or when you post living the life, what does it actually mean? What are you trying to say? Okay. Sige. Tanungin ko si Kisha. Ayan, bata-bata ka pa. Pag living the life, ano bang ibig sabihin nito? Nakita ko ng post. Usually beach yun Parang naka-prente ka. Living the life. Ayan. I mean, everything provided sa'yo sa beach. Exactly. Okay. Doon sa mga mas, you only live once. Yes, yun pala, pwede din pala yun. Okay, the pursuit of things actually never brings satisfaction because we don't need things to have life. We need life to have things. Actually, nahirapan ako intindihin ito. We need life to have things.
una kong naisip, ang totoo naman yan, living the life ka pang post, kung patay ka na rin naman. Parang wala lang din lahat yung gamit mo. May sakit ka nga. Pero, parang alam mo yun, minsan nagpo-post yung tao one time, big time lang eh. Yun lang yun, living the life on that day only. 'Di ba? Pero tomorrow, nako po, minsan, minsan hirap na pala yung taong yun. One day living the life lang. I'll just read to you some, meron lang akong nabasa about itong, we don't need things in life, but we need life to have things. Sinasabi dito, the true fulfillment and the ability to appreciate material possessions come from having a meaningful and purposeful life. It suggests that life itself, with its experiences, relationships, and spiritual fulfillment, a foundation yon that allows you to truly value yung material things. Yung living the life, ang dating sa akin, ang hinahanap mo lang dyan, bagay. Wala, tuwa ka lang. You have everything. Sa beach, may inumin ako, nakahiga ako, may araw ako. Yun lang yun, living the life. Pero after that, nasa na yung living the life mo? Wala na. Nandun ka na sa, ano na naman yung kailangan ko? Bukas kaya. Parang hindi ka na nasatisfy. One day living the life lang. Okay, allow me a reminder for us. The birds in Matthew 6:26 received from God who created them. Okay? Anihin mo ha. Kailangan ko namnamin mo to kasi maganda siya. Ayan. Yung birds received from God who created them. So yung ibon, create ng Lord, natanggap nila sa Lord yung kailangan nila. Yung tree, yung nest, yung food. Everything they need to fulfill their purpose as birds. Hindi sila binigyan ng Lord ng sasakyan. Kasi hindi ma-fulfill ng ibon yung purpose niya pag binigyan siya ng Lord ng sasakyan. Alam ng Lord yung kailangan mo. At yung kailangan mo, ibibigay niya kasi ma-fulfill mo yung purpose mo. So the birds do not worry. They do not toil or sweat or chase after these things. Ito, I was reminded na minsan kasi, akala mo lang talaga, hindi talaga sinasagot ng Lord yung prayer mo. Pero ang Lord, wise yan. Marunong siya. Alam niya yung kailangan mo. Kaya kahit maganda yung bagay na yun, maganda naman yung sasakyan, pero aanahin ng ibon yun. Buhatin niya habang lumilipad siya, di bumagsak siya. Alam mo yun, it doesn't make sense. Hindi gagawin ng Lord sa'yo yun. Something that doesn't make sense, hindi bibigay ng Lord sa'yo yun. Kaya ito yung kailangan mangyari. Yung things nga, sinasabi ko, hindi siya mali. Kailangan lang maiba yung perspective mo. Tingin mo dun sa bagay. Ano bang eternal purpose nun? Bakit ko kailangan yun? Ayan. Pero eto nga, yung sabi ng Word of God, di ba? When you seek first His kingdom and His righteousness, kahit yung less important things, magugulat ka. Nagiging abundant sa buhay mo. Dahil to gratify yourself, hindi. Magagamit mo yan to bless others. Okay? So if God supplies the birds' needs because they are birds, won't He also supply your needs because of who you are? Human beings created in His image and much more valuable than birds. God does not give us things to make us important, but because we are important. Importante ka sa Kanya. You are full. His mind is full of you. Kaya hindi niya hahayaan na magkukulang ka. That's why you don't have to worry. Okay? We must never pursue things because that is the wrong focus. Okay? Hindi dun sa living the life. Pero yung life, yung maging focus natin. Okay? We must pursue the kingdom and righteousness, which is our right positioning with the kingdom government. Ito yung, pag sinabing pursue the kingdom, ito yung sinishare ni Cherry. Tama ba? Si Cherry. Yung kingdom citizenship natin, yung credentials mo. Kahit may ID ka, kumpleto ba yung passport mo? Or pagta-travel ka, kumpleto ba yung dokumento mo? Okay? Then when we are in the right position, okay, I need you to understand it, there are two things. The kingdom citizenship and yung righteousness, yung right position. God will provide everything He deems needful and appropriate for that position. Okay? Alam niya yung kailangan mo for that position. So the issue is actually not things. It is living for the kingdom. Okay?
God's intent was fulfillment without frustration. Hindi niya, ito talaga, nung nabasa ko to, ayaw ng Lord yung na-frustrate ka. Hindi niya intention yun. Ang gusto niya, puno ka ng joy, ng pasasalamat. Hindi ka nag-worry. That's His intention. When we seek His kingdom and His righteousness, He gives us all the other things so that we may fulfill our calling as kingdom ambassadors and ministers of reconciliation. Business to ng Lord yung reconciliation. Kaya ito din yung gusto niya. Maibalik natin yung mga kailangan. Magamit tayo upang mailapit sila ulit sa Panginoon. Ayan. Kaya yung ibibigay niya sa'yo, kahit thing yun, kailangan mo yun. Okay? So it's not bad. Ito, I got it while studying. It's a materialistic mindset versus a spiritually focused life. Kailangan ko rin to. Kailangan may ma-shift sa atin yung view natin on things. Either ang primary concern mo is acquiring material possessions wherein you are left to fend for ourselves or for yourselves, competing with others who share the same materialistic value, o dun ka sa spiritually focused life, na ang pinaprioritize mo ay serving God and His kingdom. He will provide us with everything we need to fulfill our purpose with grace and dignity, reflecting positively on His kingdom. Kaya naniniwala ako, naalala ko yung mga pastor natin, kaya naniniwala ako magagamit tayo ng Lord para ma-bless sila. Kasi naniniwala ako, unang-una, walang nagkukulang din sa kingdom. Pwede tayong magamit ng Lord din. Kasi marireflect yun sa Kanya na maayos yung pamumuhay nung anak niya. Okay, God wants us to have things, but He also wants to show us how to acquire them in the right way and with the proper spirit. Pakibasa ulit yung first line. One more time. Does God want you to have things? It's not bad. It's not demonic. It's not against the word. Gusto yan ng Lord. Kailangan lang may mabago. Yung tamang pamamaraan and with the proper spirit. He wants us to have plenty of things, but He does not want us to pursue them at the expense of our relationship with Him. He knows that there are things we need and want, but He does not want the desire for things to control our lives. Okay? Hindi yung things yung focus mo, yung Lord. Okay? Part 2 na tayo. Sandali lang. Ha? Hindi. Next week na? Daanan ko lang saglit. Kahit isa lang. Sayang yung time. Okay. Access is a right of citizenship. Eto na. So, naintindihan mo na, hinahatak-hatak ka nung gamit. Hinahanap-hanap mo siya kasi inaano ka niya, lumapit ka. Okay? Ngayon, naintindihan na rin natin bakit. Kasi ganun daw talaga yung tao. Kailangan niya yung things. Pero naintindihan natin yung things, sa Lord naman din yun. Kailangan lang maitama yung focus mo. Okay? Wag na natin, the next time we read the verse, yung Word of God, wag natin kuhanin in a different context. Doon ka lang, hindi buo. Actually, hindi different context Biniyak mo, doon ka sa dulo. Lord, sabi naman sa salita mo, and all these things will be added. Yung una, nasan? Gets nyo? Minsan ganun tayo mag-pray. Lord, sabi mo, the floodgates of heaven will open. Yung first part nun, yung tithing, nag-tithe ka ba? O kulang yung tithe mo? 'Di ba? Minsan ganun tayo Lalapit ka, minsan sa pulis, ganyan. Yung pag sinagot ka na, hindi ko na maalala, wala naman nata akong na ano. Hindi ko maalala kung may ginanon na ako. Yung parang half truth lang. Alam mo 'yon? Hindi kompleto. Okay. Access to the things of the kingdom is available to all kingdom citizens by right. Sino ulit dito ang kingdom citizens?
So, yung bagay sa kingdom, may access ka. Okay? Let it be clear. At guaranteed to by law. I think ito yung gusto kong laliman eh. Para kang praying sa courts of heaven or sa court of heaven. Kasi kailangan mo to eh. Okay. One thing na kailangan natin maintindihan, sabi, all kingdom citizens. Nagiging kingdom citizens ka kapag syempre tumanggap ka na sa Panginoon. Okay? Pero sinasabi nga sa atin, kahit na born again Christian ka, minsan na da-divert, na out of focus ka. Okay? Ngayon, the access to the things of the kingdom, available daw yon. Pero yung access, ang nagbibigay nun ang Lord. Okay? Kasi siya yung king. Sa kanya yung kingdom. So pag-aari din niya yung things dun sa kingdom. Pero kapag binigyan ka niya ng access, sa'yo din yun. Yung nandun sa kingdom. Okay. I want us to read this. I was thinking of not putting it, but pwede bang pakibasa? Naintindihan natin. Kausap, dito ha, hindi kausap dito yung iba yung relihiyon o iba yung faith. Ang kausap dito, born again. Even yung born again, nagkakaroon ng religious mindset. Kaya nga tayo na-out of focus din. Hindi ko sinasabing normal, pero kaya kailangan tayo matransform. Ano yung nangyayari sa kanila? Meron silang religious mindset na hindi nila nakikita yung benefits, yung prosperity, and fruitfulness ng kingdom na dapat nagmamanifest sa buhay nila. Lumalapit sila sa king na parang wala silang access. Para kang nagmamakaawa, bigyan mo po ako, Lord. Pero ang problema, may access ka. Namumuhay na kingdom citizen ka, namumuhay ka sa katuwiran, sinusunod mo yung sinasabi ng Bible, yun yung law, yun yung constitution. Pero pag lumapit ka sa Panginoon, parang wala kang karapatan. Kaya minsan siguro hindi natin nakukuha yung gusto natin. Actually, hindi mo gusto kasi bibigay naman ng Lord. Pero yung available para sa'yo, hindi mo makuha. Parang iba yung approach mo. Sabi dyan, they approach the whole matter of kingdom access as supplicants with pleas rather than as citizens with rights. Na-discover ko nung isang gabi. Ayan, ninahabaan ko na lang. Nagkakwentuhan kami nung kapatid ko kasi kakain siya sa Binondo, doon sa isang restaurant na sikat na sikat. So sabi ko sa kanya, naku, sabi ko, hindi na ako makakapunta dyan sa restaurant na yan. Inaaway ko kasi. Alam ni Pastor yan. Oo. So, nag-sorry talaga kami sa Lord noon. Pero alam niyo, naranasan ko parang nagalit. Hindi naman nagalit ang Lord, pero may effect din yun. So parang naasar kasi ako na na matagal kasi kaming nakapila, gutom na kami. Tapos, so, dahil sikat yung restaurant, mahaba yung pila, so syempre, dapat kung sino na una sa pila, siyang makakaupo, di ba? Unless i-explain sa akin yung mesa na available is for 12, tatatlo lang kami. Kunyari, isang bilog na mesa yon for 12, siguro yung susunod sa amin, kunyari, 10, okay lang, maiintindihan ko. Parehas kami nung kasunod ko, 3. Okay? Di eto na, napansin ko, nakaupo na. Tapos ako nakaupo pa rin sa antayan. Di nilakad-lakaran ko na. Napansin ko na. Sabi ko pa dun sa server, patayuin mo. Nauna ako. Kaya wag niyong gagawin yun Feeling ko kasi yun yung right ko Diba? Nauna ako sa pila. Talaga, patayuin mo. Talagang, patayuin mo. Nauna ako. 3 din kami. Hindi talaga pinatayo. Di nag-walk out ako. So doon ko nalaman, parehas pala kami ng kapatid ko. Kapag feeling namin tama kami, talagang matapang kami. Okay, pero sa mali yun.
Okay, hindi ganon. Pero parang ganon. Kung alam mo yung rights mo, hindi ka parang, alam mo yun, yung parang wala kang pag-asang lalapit sa Lord. Lord. Kung alam mo yung rights mo, okay? Kung alam mo yung law, kung alam mo sabi ng Lord, Lord, sabi mo, seek first His kingdom and His righteousness and all these things. Lord, ganon. Merong ganong prayer ang mga intercessor eh. Kapag may nilalaban sa Lord, dapat alam mo yung katuwiran, alam mo yung word ng Lord. Parang i-remind mo siya, Lord, sabi mo. Many obstacles, ayan, last 4 minutes. Many obstacles can be overcome simply by knowing and asserting your rights. Mali nga lang yung pag-assert ko ng rights, kaya wag na wag niyong gagayahin yon. Pero yes, feeling ko pag tama ako at alam ko, talagang i-assert ko yon. Citizenship is powerful. It gives you access to all your rights under the law, and even the government cannot deny it. Hindi i-deny ng Lord yan sa'yo. Hindi niya pag-iisipan, bigay ko ba o hindi? Hindi ganun ng Lord. Alam ng Lord kapag may kingdom citizenship ka, kapag ang posisyon mo nasa righteousness, unhindered access. Automatic yun. Hindi sa automatic yun, pero ibibigay ng Lord sa'yo yun. The kingdom of God works the same way. Okay? When you stand before God with the kingdom constitution in your hand and say, thus says the constitution, the king will back you up because he stands behind his word, his name, and his integrity. Kailangan ko maintindihan nyo at imagine niyo to. When you stand before God, pero wag ka magmalaki sa harap ng Panginoon. Pero ang sinasabi dito, alam mo yung sinasabi sa salita niya. Even the king will back you up because he stands behind his word. Hindi niya pag-iisipan 2-3 times. Oh, tama ba to? Bibigay ko ba to? Kailangan ba niya to? Hindi gaganin ng Lord kapag alam mo. Behind His word, His name, and His integrity. That's why it's important to know the word. Babalikan ko lang yung isang principle ni Cherry. Hindi ni Cherry. Doon sa tinuro ni Sister Cherry. Sabi doon, the key to righteousness is knowledge of the law. Okay? Yung law is yung Bible. Okay? The Bible is the constitution of the kingdom of God and the source of righteousness. So it's really important to know the word of God. At hindi lang half nung word. Kailangan buong buo. Okay? Hindi ka talaga lalapit sa Lord. Lord, sabi mo, sabi ng salita mo, the floodgates of heaven will open. Natanong ko nga sa'yo, buo ba? Buo ba yung salita, yung pagkaintindi mo, nagawa mo ba ng buong buo? Access to the things of the kingdom is a matter of knowing and claiming your rights. There is no begging involved. Simply keep your pipeline clean, stay in position, and you can confidently expect everything the king has promised. Okay, ayan, sakto 5 minutes. Ito walang begging. Ito talaga yung natutunan ko. Hindi tayo beggars. Anak tayo. Anak tayo ng Lord. So, although alam ko syempre yung anak minsan, Dad. Pero iba yung lambing ng ganun eh. Iba yung para kang beggar na parang wala ka ng hope. Na, alam mo yun. Sana na-imagine yun. But it is 8:55. So, I still have part 2. Although may part 2, matatapos ko siya next week. Sige, tumayo lang po tayo at mag-pray tayo. Ay, sige. May share lang po ako mabilis. Yung pong gusto ko maunawa natin kung ano yung plea. Yung plea na sinasabi doon, dapat daw ang paglapit natin sa Diyos ay hindi parang plea. Dapat ang paglapit sa Diyos, alam mo yung karapatan mo bilang anak.
o citizen. Ano? Anong ibig sabihin ng plea? Ang plea ay excuse. Yun ang ibig sabihin ng plea. Ganito po kasi yung nangyari sa akin. Ganun yung paglapit. Dapat maunawaan mo na dahil kung kumilala ka sa Diyos, definitely may ID ka na, may access. Granted. Lahat ng resources meron. Kailangan mo maunawaan ano yung karapatan mo bilang anak. Kaya dapat nakikinig tayo dito sa Sunday School kasi dito mas napapahaba yung paliwanag at sana mas naunawaan mo. Kasi dahil mahaba yung paliwanag, marami example para magets mo yung karapatan. Kahapon, Pasigenyo kami, Vico Soto. May nagbabahay-bahay. Sabi, ano tawag dito? Hello po, taga City Hall po kami. Namimigay po kami dito ng handog na galing City Hall. Ano? Nakataon, nandun kami ni Yogi sa labas. Inaano ko siya. Nagsished siya ng balahibo, di binabalahibuhan ko siya sa labas. Ano? Sabi ko, ano yan? Galing ba yan kay Mayor? Opo. Sabi ko, anong kailangan? QR code ng Pasig. Yan. Ano? Tingnan mo to Sabi ni John, kailangan alam mo yung word. Taga-Pasig ako, doon ako nakatira, kaya nga sila nandun Kumakatok sila bahay-bahay. Sabi ko, buong Pasig talaga to. Opo, galing kay Mayor. Okay. Ano? Pero, may kailangan ka pa rin gawin So, imaginein mo, wala yung cellphone ko, hindi ko alam kung nasaan QR code ko. Tinawag ko misis ko, Han, may QR code ba tayo? Alam ko meron kaya lang hindi ako magaling sa hanapan Kaya siya yung tinawag ko. Siya magaling sa hanapan. Di nahanap niya yung QR code niya. Di meron kami ngayong listen. Sasabihin ko sa'yo, hindi ko kailangan yung binigay ni Mayor. Binigyan niya ako ng fruit salad, binigyan niya ako ng spaghetti, binigyan niya ako ng mga tinapay, binigyan niya ako ng pangkape-kape, binigyan niya ako. Hello, listen. Hindi ko yung kailangan. Pero una, may access ako. Pasigenyo ako Pangalawa, alam ko yung karapatan ko kukuhanin ko. Does that make sense? Ngayon, yung nakuha ko, pwede kong pamigay. Bakit? Kasi hindi ko kailangan. Dahil meron ako noodles sa bahay, meron akong pang fruit salad. Sobra ako. Sobra yun sa akin. Hindi ko siya kailangan. Pero may access ako kasi pasigenyo ako. Kasi alam ko yung karapatan ko, kanya kailangan kong kuhanin. Karapatan ko kasi yun. Ngayon, pag lumapit sa Diyos, kailangan alam mo yung karapatan mo. Anak ka, di ba? Huwag kang lumapit sa Diyos na para kang pulubi. Begging Yung pulubi, yun yung namamali mo sa kalye. Tama. Pero pag anak, mamamalimos ka ba sa tatay mo? O sa nanay mo? Siguro pag magagawa mo lang yun pag meron kang ginawang matinding-matindi, Yung tipong pinalayas ka na, isunumpa ka na ng magulang mo. Kaya pag bumalik ka, parang pulubi. Pero pagka ikaw ay ayos sa magulang mo, you are in the right position. Tama, sumunod ka dun sa batas, may QR code ka. Sumunod ka May QR code ka. Ano mangyari? Makukuha mo. Nang hindi kailangang maging parang pulubi. Does that make sense? Kapatid, aralin natin to. Maraming matatanggal sa buhay mo yung akala mo, aping-api ka na. Aping-api ka Di ba? Dumarating tayo sa ganun, lagi tayong api. Api tayo. Mamaya, kape tayo. Pero hindi tayo api. Baka nga api ka. Pero pag lumapit ka sa tatay mo, kung tama ang posisyon mo, hindi ka dapat parang pulubi. Does that make sense?
Ang ganda po ng salita ng Diyos. Ang ganda po nitong sinishare na to. Kailangan lang talaga maunawaan mo, manamnam mo. Anong ibig niya sabihin? Kanya po pag kayo ay, may lumilipad. Kanya po pag kayo ay may tanong, wag po kayong mahihiya. Wag mahihiyang magtanong nga. Huwag kayong mahihiya magtanong na paano ko ba ito magagamit, Pastor? Ano bang ibig sabihin nun? Ano ba itsura nun? Nang sa ganon, magamit mo kaagad mamaya, bukas, o pag dumaan ang pagsubok. Amen? Amen. O sige, ikaw na ay mag-pray. Sige. Uy, pinag-pray ko yun na. Kasi, hindi dumadating yung gift ng Pasig. So ko, Lord. Hindi totoo kasi nabasa ko eh. Walang schedule yung may bunga. Sabi ko, Lord, di po namin mamimiss to kasi dapat makatanggap kami kasi, so ganun ako nag-pray talaga. Lord, sabi ko, yung mga taxes naman namin, binabayaran namin, taga-Pasig naman kami. O, tas naabutan namin. Kasi baka ma-miss namin, ayoko sanang ma-miss eh. Anyway, let us pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Lord, naniniwala ako, there is a difference from last Sunday sa itong linggong ito. Lord, tunay na siguro hindi iba-ibang bilis or iba-ibang gravity, iba-ibang level, pero naniniwala po ako, Panginoon, merong shifting na nangyayari, Lord God. Kahit sa amin na nakakakilala na sa'yo, Lord God, meron kang itinutuwid, Lord God, para sigurado yung and all these things, even less important things, Panginoon, na nakahanda para sa amin ay matanggap namin. Not for ourselves, Lord God, but to give glory to your name, to bless others. Thank you po, Lord, in Jesus' name. Babalikan lang natin konti yung stinartan natin last week, which is on part 2. Ayan. Sige. Okay, yung pinag-uusapan natin last week was yung access is a right of citizenship. Kung kingdom citizen ka, meron kang right. At yung right na yun includes meron kang access doon sa things in the kingdom. Sige, basahin po natin. Remember, Amen. Sabi dyan as long as they pursue the kingdom and righteousness and not the things themselves. So talagang yung mind shift, binabago talaga. Yung shift, paradigm shift nga. Access to the things of the kingdom is available to all kingdom citizens by right. Dahil kingdom citizen ka, by right, meron kang access. Okay? At yung rights na to, guaranteed by law. Merong nagsusupport dyan. Bakit ka merong karapatan? Citizens do not have to beg, plead, appease, or manipulate in order to receive what is theirs. So ito na nga in-explain ni Pastor sa atin na hindi ka parang excuse na lang, pero those na nakikita nyo na nanlilimos. Okay? Bakit ko nga? Ito. So, yung kingdom access. So, dahil ikaw ay kingdom citizen, meron kang access. Yun nga lang, kahit born-again believers, merong, kung yung naalala niyo yung slide ko dati, merong kingdom mindset, merong worldly thinking, maging dun sa access, nagkakaroon ng dalawang klase. Either nagkakaroon ka na ng religious mindset na you approach the king as supplicants with pleas or citizens with rights, okay? Sabi dyan, kapag ikaw ay supplicant with pleas, ikaw nga yung parang begging, ayan, you can actually be denied kasi wala kang legal status. Kasi kung citizen ka, may karapatan ka. Oo, di ba? At backed up yon by law. Pero kung ang mindset mo parang hindi ka citizen, ganito yung itsura. Kaya ka parang nagmamakaawa na parang parang nasa punto ka na parang nagiging hopeless ka. Kasi ang isip mo, pwede kang ma-deny. Kasi parang wala kang legal status, hindi mo naiintindihan na citizen ka. At yung request mo is at the mercy and benevolence of the governing authority. When in fact, dapat
Dahil kingdom citizen ka, may karapatan ka, you are backed up or guaranteed by law, dapat ganito tayo mag-isip, citizens with rights. Ayan. Kung tayo ay estudyante ng isang school, nagbayad ka ng tuition, may karapatan ka na pumasok. Hindi parang nagmamakaawa ka kay kuya, kuya, papasukin mo ako, maliliit na ako. Kasi may karapatan ka, estudyante ka. Unless talagang nasa law na kapag after 30 minutes, hindi ka na papapasukin ng school. By constitutional law, sabi dyan, ang citizen na merong karapatan are entitled to their rights and the government cannot legally deny them. Hindi lang pwedeng sabihin ng government na hindi pwede or sabihin ng king sa'yo, hindi pwede. Kasi may law na pwedeng saan na nasusulat, pwede. Ayan. Now, it is important for citizens to know their constitution. Narinig natin to, if I'm not mistaken, si Teacher Cherry ang nagsabi nito. Yung constitution natin bilang kingdom citizens of heaven, ayan, o of God's kingdom, is the Bible. Yun yung law natin. To understand how their government works and to know what their rights are under the law. Many obstacles can be overcome simply by knowing and asserting your rights. Kaya ang nangyayari, minsan kung sino pa yung born-again Christian, hindi nagmamanifest sa kanya yung parang, yung available sa kingdom. Ang nakikita sa atin yung lack. Hindi natin kasi naiintindihan or minsan ayaw natin intindihin ano yung law, ano yung nakasulat sa Word of God. Kaya hindi natin ma-exercise to. Pag may pinagdadaanan tayo, parang hopeless ka na. Pero merong mga principles, merong mga promises ang Lord sa Word niya na pwede mong gamitin. Okay, citizenship is powerful. It gives you access to all your rights under the law and even the government cannot deny you. When you stand before God with a kingdom constitution in your hand. At ano yung kingdom constitution na to? Ano yung law as kingdom citizens? Ano yun sa atin? The Bible, the Word of God. Yan yung constitution mo as kingdom citizen. And say, thus says the Constitution, the king will back you up because he stands behind his word, his name, and his integrity. Access to the things of the kingdom is a matter of knowing and claiming your rights. There is no begging involved. If you know God's word, may nararamdaman ka, alam mo ang promise ng Lord according to His word, according to the law, according to yung constitution, yung Bible, malalagpasan mo yung obstacle na yun. Okay? Now, okay, ngayon, sabi dito sa pinag-aaralan natin, the pursuit of things dishonors the king. So bakit nga ba? Ulit, remember, pakibasa. Okay. So, hindi lang wrong focus yung pursuit of things. It also dishonors the king. Bakit nga ba? Sige. Citizenship in a kingdom is imparted by the king. And once the king appoints citizens, he immediately becomes obligated to sustain them. Kung ikaw ay citizen ng kingdom ng Panginoon, obligated ang Lord. Grabe, no? Obligated ang Lord. Ibig sabihin, para siyang magulang na kailangan lahat ng pangangailangan ng anak niya, maibigay niya. Parang antindi. Pero actually, ganun talaga. Ganun talaga ang Lord. Hindi mahirap sa kanya yon because that is His nature. So, paano nga ba yung pursuit of things nagdi-dishonor ng king? Bakit nga ba sinasabi kapag ang focus mo ay yung bagay, hindi yung kingdom and His righteousness, bakit nadi-dishonor mo ang Panginoon? Two things, expression of distrust toward the king at insulto yon sa isang hari. Kasi nga obligasyon niya. So bakit parang kine-question mo ang Panginoon na hindi niya kayang ibigay o punan yung pangangailangan mo? Okay, nako, maliit. Pero trinay ko na lakihan. Allow me to read it lang. Kaya yung, pag ang focus mo ay yung worldly things at hindi kingdom,
It dishonors the king because it's an expression of distrust towards him because you don't trust the king to take care of you, his citizens. Citizenship in a kingdom is imparted by the king, and once the king appoints citizens, he immediately becomes obligated to sustain them. Ito yung binasa natin kanina. At insulto siya sa king kasi kina-question mo yung motives niya, yung intentions niya, and yung ability niya. Parang di ka naniniwala na kaya ng Panginoon. One of the keys to accessing the things of the kingdom is coming to the place where we are completely confident that God possesses both the ability and the desire to supply everything we need. As kingdom citizens, we are sons. Ay, sige, basahin niyo po ito. So why worry? Yung tatay mo, obligado siya. At dahil ikaw ay citizen at may karapatan ka, pwede kang mag-expect. Ang tindi, no? Parang walang talo talaga. So bakit nga ba tayo mag-aalala? Wait lang. So why worry? May kanta bang ganun? Wait lang, may hahanapin lang ako. Okay. Dito na papasok yung, meron kasing diniscuss dito sa material natin na alam kong question sa iba. This is about irresponsibility versus trust. Baka later gusto mo i-expound, Pastor. Pero ang sinasabi lang dito, ibig sabihin ba nun, alam mo na obligado ang tatay mo. Alam mong may karapatan ka na mag-expect dahil based on, yung constitution, yung law, yung Bible, merong promises ang Lord. Ibig sabihin ba magiging irresponsible ka na? Ibig sabihin ba mali na nag-aalala ka? I mean, paano ba? Mali na pinaghahandaan mo yung, kunyari, mga bayarin mo. Mali ba na pinaghahandaan mo yung future ng anak mo? Ayan. Or mali ba na, ano ba yung mga example dito? Taking care or payment, hindi yun yung issue actually dito. Ang gusto ng Panginoon, hindi maging irresponsible ka, nahihiga ka na lang, bahala na kung sino magbabayad nung sasakyan na ni-loan mo. Okay? Ang punto ang tinuturo sa atin dito is magtitiwala ka sa Panginoon. Siya ang kayang mag-provide. So may word ka sa Lord, makakabili ka ng bahay, makakabili ka ng sasakyan, or makakapag-mission ka. Kung ano yung kailangan mo para doon, ang Lord ang magpo-provide. Nakafocus ka pa rin sa Panginoon, pero hindi ka naman naging irresponsible na. Natulog ka na lang. Ayan, bahala na talaga ang Lord. Lord, obligated ka. Lord, may karapatan ako, sabi ng salita mo. Pero hindi ka... Oo, pero yung anak nga kailangan may household chores, di ba? So, pero naisip ko lang yun, nga anak, may household chores dapat Anyway, access to the things of the kingdom requires the correct keys. Ito, interesting to. Bakit correct keys? Keys na ang ginamit dito. The secret to accessing the things of the kingdom of God is to have the right keys. Marami palang susi. Yan. Ang ibig sabihin ng susi na yon, it's yung principles that open the floodgates of heaven. So, ibig sabihin, yung alam mo na citizen ka, may karapatan ka na, nagkasusi ka na eh. Pero meron pang mga keys para bumukas dun sa mga pinto na inihanda ng Panginoon para sa'yo. Hindi ko pala napalitan yung font. Jesus told His disciples, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Sabi yan sa Matthew 16:19a. Meaning, yung access codes, kasi ngayon, modern na tayo, hindi na natin kailangan minsan ng susi, pero yung bahay namin, di susi pa rin. Meaning, yung access codes, sa baba, may access code. Hindi alam ng lahat.
what? Meaning the access codes or principles that would make kingdom things operative in their lives. Hindi lang access code. Kasi yung access code dito, pintuan lang ng Jogs Go. Yung ibang pintuan na hinanda pa ng Panginoon para mabuksan mo, kailangan mo ng ibang code. Access to the things of heaven requires the correct keys. Ito mukhang nagustuhan ko to at pag-pray ko to, paano natin lalong mapag-aaralan to. Knowledge and application of the correct principles that will release them. Possession of the keys to one area will not necessarily gain you access to another area. So unang-una, kailangan natin access. Yung access, kailangan iba-ibang susi. Pag sinabing access keys or access codes, ito yung dapat alam mo at naa-apply mo ng tama or yung correct principles, yung mga promises ng Lord, yung mga principles ng Lord sa Bible. Kailangan alam mo, kailangan ma-apply mo para mabuksan mo yung pinto, ma-release yung kung anong available para sa'yo. Ngayon, possession of the keys also to one area, yun nga, not necessarily meron ka na, makakabukas na yun ng isa pang area. Okay? Specific example. Sa Matthew 17:21b, yan, the disciples failed to cast out the demon because in that particular case, they did not have the right keys. May pinapalaya sila at ang ginamit nilang key was in Jesus' name. Lumaya ka. Yan, shortcut na lang ng kwento. Pero ang nangyari, hindi nakalaya. Okay? Ang ina-explain sa atin, because they did not have the right keys, the keys of prayer and fasting. Hindi sa mali. Hindi sa mali naman yung susi. Meron lang kinailangan pa, which is prayer and fasting. Yan yung sinasabi dito sa material. Using the right key, use the right key and you can open anything, gaining access to the things of heaven. The challenge comes in learning the nature of the different keys and where and how to apply them. Meron po akong naalala na experience ko in relation dito sa using the right keys. Okay? Noong nagsisimula-simula pa lang ako sa Jogs Go, tapos nasa youth ministry ako, nagkaroon ng gawain. Sobrang tindi ng presence ng Lord. Merong kinailangan na ma-deliver nung panahon na yon. Yun yung first time ko, at hindi naman only experience. First time ko ata talaga ng deliverance. Ngayon, naniniwala ako, lahat naman nung ginawa ay hindi naman labag or hindi siya against dun sa nakasulat sa Word of God. But as the prayer warriors were praying, kasi ang tagal, matindi ng konti. Yan, yung nagmamanifest doon sa tao. Ang direction ng Lord was actually worship lang. Yan. Yung kailangan ng panahon na yon para makalaya yung tao, hindi naman sa bawal na mag-pray. Ang pinaka-key that time was worship. So yun lang ang ginawa. So after nun, tumigil muna mag-pray, nag-worship lahat ng prayer warriors at nakalaya yung taong yun. Yan. Ito yung sinasabi ng kwentong ito. If we do not understand how the keys of the kingdom work, it can lead to frustration and depression and might even start to believe that God's promises aren't true. I-challenge ko kayo. Actually, habang nakailan na tayong taon, nagbabasa tayo ng yearly reading natin, ask ka rin talaga sa Lord, mababasa mo naman, ano yung mga principles, ano ba yung mga pangako niya, ano ba yung mga sinasabi niya, katulad ng marami kang mababasa about sowing and reaping. Hingi ka ng understanding and ng knowledge na maintindihan natin yun. Kasi susi yun para makabukas doon sa anong available sa atin. Okay, maaga ako matatapos. The divine obligation, sinasabi natin ang hari is obligated or God is obligated, our Father in heaven is obligated dahil citizens niya tayo.
The access keys to kingdom things are the pursuit of the kingdom of God and His righteousness. Yan. Para magka-access ka, ang totoo, dalawang bagay. Pursuit of the kingdom of God and His righteousness. So we seek two things. Okay? At in all other things, sabi ng Panginoon, pangako niya ito, prinsipyo ito, and all these things will be added. Ayan. Sige, ngayon ano-ano yung mga available or pwedeng ibigay sa'yo ng Panginoon? Ano yung obligated? Ayan. Or ano yung all these things? Na kapag sinik mo ang kingdom of God, kapag sinik mo yung righteousness niya, ano yung all these things na will be added to you? Hindi ko na babasahin out loud, but I will allow you to read it one by one. Unang-una, basahin ko na lang para mabilis. Sige. Unang-una, lahat ng physical needs mo. All these things. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things, your physical needs. All these things, all your social needs. All these things, all your emotional needs. Okay? Prinsipyo yun ng Panginoon. Seek first His kingdom and His righteousness. Gusto ko to. Ano yung emotional needs mo? Peace and a calm and tranquil spirit for every situation. God will deliver you from envy, jealousy, worry, and vain striving and competition. Psychological needs. Naalala niyo yung triangle na pinakita ko sa inyo? Basic needs. Dito, lahat din, all these things. Sige, basa. I'll give you time to read. God will cause all things to work together for your good. All your financial needs. Sige, basahin niyo po. All your security needs. All of your needs for self, your significance, your value. God says, I will give you back your value. I will make you realize your inherent importance once again. You are infinitely valuable to me, and I will restore your sense of self-worth. All your sense of purpose, hindi lang tangible things yung all these things. Your sense of purpose, yung vision, instead of focusing on things, you will once more focus on your assignment and move toward your destiny. You will stop living to make a living and start living to make a difference. All these things will be added to you. Sabihin mo, all these things will be added to me. At yun yung sinasabi ko sa iyo na natutunan ko na stuff. Yung stuff na worldly things, hindi lang tangible. Kasi yung all these things na kaya ng Panginoon, tangible and intangible, kaya niyang ibigay. All these things will be added to you when you apply the keys of a wholehearted seeking of the kingdom and righteousness of God. All these things will be freely given to you by the King of things, Jesus Christ Himself. Hindi issue yung things Ang issue yung wrong focus. Kasi nga, all these things gusto talagang ibigay sa'yo ng Panginoon. So the secret key to kingdom things is position and disposition. Ayan. Patapos na ako. Ayan. Kapag sinabing disposition, niliitan ko yan kasi notes ko yan. Ang ibig sabihin ng disposition is yung particular type of character a person has or individually has. Saan ba ginagamit yung disposition? Yung disposition niya na masayahin talaga siya. Yan pwede kong inherent na yun sa kanya. At inherent sa inyo, yung kingdom citizen ka. Okay? Now, ang position mo dapat is righteousness. Inherently, ikaw, alam mo, kingdom citizen ka. But it's not enough para makuha mo rin yung all these things. Kailangan nasa tamang pwesto ka, which is righteousness. Position and disposition, those are the keys. Get your citizenship in order, and then stay in the right relationship with the heavenly country, and all these things will be added to you.
Things are not blessings. Natutunan na natin yan. Sabi, and all these things will be added to you. Outcome yon nung sinik mo yung kingdom ng Panginoon at yung righteousness niya. They are byproducts of kingdom citizenship. Seek first the kingdom and righteousness of God. Basahin niyo lang yung naka-green. Ay, sorry. Hindi yung sila. Get your citizenship credentials in order, and the things will come. Everything you need without exception. Naalala ko, Ate Leia, allow me yung kwento ni Ate Leia. Meron siyang, I think naka-register sila sa San Juan dati. Kung hindi inayos ni Ate Leia yon, naniniwala ko hindi niya makukuha yung available sa Quezon City government. Anong mga natanggap nila? Kahit yung wheelchair ni tatay, di ba? O kahit yung, yung hinahanapan siya ng sorry. Prosthetic sa paa. Quezon City government yun. Kung hindi naman citizenship, kung yung ID niya, na resident siya ng San Juan, hindi niya inayo, lumipat na sila ng Quezon City, hindi niya makukuha to. Pero dahil residente siya, may karapatan siya. Pero nga, dapat nasa katuwiran pa rin tayo. Baka naman residente ka, lahat naman ng against the law, ginagawa mo. Hirap din naman. Okay, ito I really wanted to go through this. Sige, basahin po natin yung principles of the kingdom key to accessing the things of the kingdom. Ito talaga ay ending ko na. Wait, lilipat lang ako ng notes. Ito yung summary ng pinag-aralan natin, 3 Sundays. Number 1, number 1, natutunan natin yan. Actually, hindi lang wrong focus, it even dishonors the king. The trap of pursuing things, even if things siya ng kingdom. Naro-wrong focus tayo. Wala namang mali, ang focus mo, mission. Ang focus mo, lahat ng pangangailangan mo sa mission. Nakalimutan, dun ka lang nakafocus. Kailangan ko magtrabaho kasi kailangan ko na pamasahe pang mission. Nakalimutan mo na ang Panginoon kaya niyang i-provide yon. Kaya ang nangyari, hindi ka na nag-pray, hindi ka na nag-worship, lahat na nakalimutan mo na ang Lord. Nagkamali ka, na wrong focus ka na. Ay, sorry. Number 2, the active, ongoing pursuit of righteousness. Yun ang key mo to access. Number 3, kailangan nyo ma-memorize to. Para pag nag-pray kayo, Lord, sabi mo, natutunan ko. Pangahawakan mo tong principles na to. Kaya alam mo rin dapat yung word of God. Kasi when you pray, hindi ka marorong prayer kapag alam mo yung word of God. Okay, unless nga kalahati lang yung, Lord, seek first His kingdom, sabi mo, in all these things, kulang. Ayan. The kingdom of God is the ultimate response to human needs. Number 4. Number 5. Okay, sinulat ko lang dito. Many people obsess over things. Kaya tayo naro-wrong focus. Because they define yung sense of personal worth nila and value from possessions. Ayan. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Number 10, the access keys to kingdom things are the pursuit of the kingdom of God and His righteousness. Number 11, the secret key to kingdom things is position and disposition. Disposition is kingdom citizenship. The position is righteousness. Things are not
blessings. They are byproducts of kingdom citizenship. Sige po, hard work can make you a living, but submission to principles adds to your life. At yung principles na to ay principles ng Panginoon. Request ko lang, kung may mga Bibles kayo, sa anong version na meron ka, basahin niyo po yung Matthew 6:33. But first, coffee. Yan. Sa anong version meron ka? Sabihin ko ulit, dahil tapos na ako, I like the TPT version. At share ko na yung pinag-usapan natin. Naaalala ko ito eh. Sabi sa The Passion Translation, so above all, constantly seek God's kingdom and His righteousness, then all these less important things will be given to you abundantly. Magka-message kami ni Ate Lea nung isang araw. Kwento ko lang before I end. Naalala ko nung nanalo siya nung air fryer. Sabi niya, hindi ko ine-expect to. Diba? Sinabi niya yun, hindi ko alam kung narinig niyo. Pero boldly lang niya sinabi, Lord, parang hindi ko ini-expect to. Naalala ko tong verse na ito. And even yung less important things. Sabi ko kay Ate Lea, sabi ko, ano ba, message ko sa'yo. Sabi ko, gamitin mo. Kasi naniniwala ako, parang yan yung less important things na inad sa'yo ng Panginoon. Huwag mong sayangin. Minsan, ang sinasabi ko sa kanya, kaya niya dapat gamitin kasi may purpose bakit nasa kanya yun. May mga bagay na hindi siya less important dahil walang value. Pero tatandaan nyo, kaya natin pinag-aaralan to, yung kailangan mabago yung mind natin about these things. Kasi magagamit tong things na to para sa purpose natin, para sa assignment. So sinasabi ko kay Ate Lea, Ate, magagamit mo yan. May purpose ang Lord sa'yo, kaya kailangan na sa'yo yan. Huwag niyong hahayaan. Kaya nagustuhan ko yung less important. Hindi importante naman kay Ate Lea yun, I think. Kasi meron na ata naman silang lutuan na, pero may purpose ang Lord. Magagamit mo yun to bless others also. So gamitin mo. Don't take it for granted. Yan. Kasi nga, even the less important things, i-add ng Lord, not for self-gratification, pero para magampanan mo yung purpose ng Panginoon. And I am done. You are next, Mean. Tama ba? Si Teacher Mean. Next, Pastor, may sasabihin ka bago tayo mag-pray? Okay. Good morning, everybody. Okay. So, maganda po itong topic na ito. Good morning, Ate Tess. Napakaganda po nung topic po na ito. Kasi ito po ang totoo. Lumaki po tayo sa mundo na kailangan kung ano yung meron yung kapitbahay mo, meron ka rin. At hindi lang basta meron, kailangan mas maganda yung sa'yo. Ay, grabe naman. No? Medyo ganun tayo lumaki, ano? Ganun tayo lumaki. Lumaki tayo na umaasa tayo dapat sa kailangan malaki ang kita para walang problema sa mundo. Para walang problema ang buhay, ang anak, ang mga apo. Ano po? Ganun tayo lumaki. Hindi ko alam kung ako lang yun o merong ganun. Ano po? Pero ito po yung sinasabi ng Biblia na kailangan talaga mabago yung concept o yung mindset rather. The mindset should be tayo ay isik yung kingdom at yung kanyang righteousness, lahat ng bagay na kakailanganin mo. At nung apo mo at anak mo ay ibibigay ng Lord. Ano po? Yun yung kailangan mabago. Yun yung kailangan mabago. For many years, I've actually worked very hard. I've worked very hard.
Alam nyo naman, meron akong secular job. So I have an 8 to 5, hindi ko masabing 8 to 5 job. But I have a job. Ano po? And I worked really hard. Ito yung mga sinasabi ko na kahit weekend, pwede mo akong tawagan. Kahit madaling araw, pwede mo akong tawagan. Kahit holiday, kung kailangan ako magtrabaho, magtatrabaho ako. Because I really worked hard. And gusto kong sabihin sa iyo, it earned us a living. It paid the bills. It paid nung time na umuupa pa kami, it paid the rent. It paid for gasoline. It paid for lots of things. Maraming bagay. It paid for a lot of things. Yan ang totoo. Pero siguro kasama na rin sa pagtanda. Pero gusto kong sabihin o isipin na siguro nag-mature na rin. Ano po? Habang mga kabataan, pag tumanda ka, it's not really about the things anymore. Minsan, the simplest of things in life, like peace, joy, yun yung hahanapin mo. Kasi all these things, hindi madadala kung saan ka man pupunta. I pray, sa langit tayo lahat makikita. Ano po? But all these things, secondary. Kanya, kailangan talaga natin maunawaan, and we're gonna talk about this later. You need to understand, and you need to find out your purpose. Because things are not purpose. Investing in a house, investing in vehicles, investing in properties, this is not the purpose. Hindi ko sinasabing huwag ka mag-invest. Sinasabi ko, hindi yun yung dapat priority. The priority should be the purpose. And when, listen, gusto ko maunawaan mo, yung righteousness na sinasabi, seek first His righteousness. Alam ba kung ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, lumalakad ka sa purpose. Ang pagpasok sa kingdom ay napakadali. Bakit? Kasi tatanggapin mo lang si Lord bilang Panginoon tagapagligtas. Meron ka ng ID, meron ka ng access. That is the easy part. But yung His righteousness, ang ibig sabihin nun, lumalakad ka dun sa pagkakatawag mo sa Kanya. That's what His righteousness means. Ibig sabihin, dun sa pinlano niya sa buhay mo, sumusunod ka dun sa game plan na yon. Are you with me? At kapag sumunod ka doon pumapasok yung grace na kahit hindi mo kailangan ng air fryer, nagkakaroon ka ng air fryer. Kasi grace na eh. Umaandar yung grace. Kapag hard work lang, sarili mong lakas, kilay mo nasusunog. Kasi hard work, ikaw yun. Makukuba ka hanggang tumanda ka. Hard work kasi, makukuba ka. Pero kapag yung purpose niya, yun yung sinunod mo, yun yung His righteousness. Lahat ng yan, bonus. Listen, walang problema sa pera. Walang problema sa maraming ari-arian. Alang problema. Walang problema sa mamamahalin na gamit. Walang problema dun eh. Sabi ni Zaza sa akin isang araw, Dad, why is it that all the men of God that I've read of, they're all big time? Sabi ko sa kanya, yes! Men of God should be big time. Why? Hindi hardworking nagpapa-big time eh. Si Lord. Solomon. Oh my God. Sino? Moses? Big time si Moses. Sino? Jacob? Sino? Abraham? Yes. Ang nangyari lang, Pastor, ba't no New Testament parang naghirap na sila? Kasi dark ages yon, persecution. Pero si Peter, si James, si John, aba, may fishing incorporated yun. Hindi sila small time. Negosyante sila. Hello? Yung carpentry, si Joseph, big time yun. Inisip natin yung karpentero natin ngayon. 500 per day. Nung panahon na yun, big time yun. Hello? Big time sila. Eto tanong, anak ka ng Diyos? Meron ba anak ng Diyos dito? Sabi mo sa katabi mo, that big time ka. Mangyayari yan kapag yung righteousness ng Lord, yung
purpose niya, yun na yung nilalakaran natin. Doon ka big time. Hello? Are you with me? Hallelujah. So napakaganda po ng topic na yan. I pray ngayon 2025, makakasunod tayo. Madidiscover mo kung ano yung purpose mo. Makakasunod tayo. Pag ginawa natin yun, big time. Wow! Gusto ko yun. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.